Hey guys, welcome to my channel. As stated earlier dun sa post ko, sabi ko nagulat ako. Meron akong friend sa FB na na-cardiac arrest. Okay, and nagulat na lang ako kasi may dumaan sa feed ko na ayun, nagko-condolence. Tapos nung hinanap ko siya, hindi ko na siya makita. So, dine-activate na siguro ng mga kamag-anak niya yung account niya. So, etong friend ko sa FB na to, nakilala ko to sa FB group din. So, hindi ko siya personally nakakilala, no? Magkakilala lang kami online. Nakita niya siguro ako dati dun sa RPG, Responsible Pinay Gunners. Tapos, nag-send siya sa akin ng friend request. In-accept ko naman. Dahil siguro meron kaming mga similarities kasi mahilig siya sa barel, tapos mahilig siya sa mga aso, so may mga pitbull sila. Okay, so ito ang ano ko diyan ang take, no, talagang iba pagka yung napapanood mo, nakikita mo, tapos hindi mo kakilala. Ito, although hindi ko personally kakilala, pero friend ko sa FB to. Ano ibig sabihin, matagal na, ilang taon na nagla-like yan sa mga post ko, lalo na tungkol sa baril at aso. Tapos ako rin, yung mga pinopost din niya, dumadaan din yan sa feed ko. So, in a way, parang magkakilala na rin kayo. Kasi alam mo yung nangyayari sa buhay-buhay, di ba? So, yan nga, no? Tignan natin yung timeline na lang. Yesterday, so, ano ngayon? 11/11, so, November 10, yan, nag-post ng, yung asawa niya. By the way, sana hindi magalit yung pamilya nila sa akin, no? Dahil kung ano man yung matutunan natin dito, it's for the benefit of the living, yung mga naiiwan, yung mga buhay pa. So, ayan. Ang ano niya, anong tawag doon? Yung November 11 to 15, no? Ano ba tawag? Burol, yung burol. Yan, malapit lang sa amin, sa Araneta din ako, yung bahay namin sa Pilipinas. Gulat lang ako kasi ano siya, tingnan nyo. Mas bata pa sa akin to eh. Alam ko sa mga post niya dati, mas bata. Kung ako 49 na ako ngayon, I don't know, siguro 42 siya. Kasi dati alam ko nakita ko 39 siya eh. Basta mas bata sa akin to. Tapos mas fit pa sa akin to, mas payat. Mas payat. And then nakita ko sa mga comments o nagtatanong ano nangyari sa kanya. Inatake daw habang nagbabike, which is weird. Habang nagbabike, kasi nagbabike talaga to, no? Parang napaka, yun. Ayun, nakalagay, rest in peace. Ganyan, ganyan. Napaka, yun, hindi natural, no? Para sa isang young, pwede sabihin natin young, no? Tapos, athletic naman, no? Tapos doon ka pa aabutan dahil nagbabike ka. And considering, kanina nga naisip ko, ano month ngayon? Ano na ngayon? November. Hindi na ganun kainit. Siguro kung summer, kasagsagan ng summer, tapos nagbike ka, katanghalian, maintindihan ko pa eh. Pero November na, anong meron? Anong meron ngayon? Bakit siya na heart attack? No? Well, unless totoo yung sinabi ni Bill Gates na harvest time is 2 to 3 years, lalabas yung mga side effects. Kaya hindi ko maisip ano yung babara kanina. Pinag-usapan namin ng misis ko. Sabi ko, yung friend ko sa FB nga, inatake. Usually, naatake daw pagka mataas ang cholesterol, pagka, yun nga, mataba, may edad na. Ito, bata pa to. Mas bata pa sa akin to eh. Tapos, hindi naman siguro mataas cholesterol ito. Palaging, nasa labas eh. Kung titignan mo yung mga posts, yun nga, dine-activate na yung sa kanya, pero yung sa misis niya, may mga posts pa rin na yun nga, nag-outdoors naman talaga sila, namamasyal and everything. Ibig sabihin, hindi sedentary yung lifestyle, yun ang sinasabi ko. Alam niyo yun, sedentary lifestyle, isa yan sa mga factors eh. Pagka sa heart attack, yung palagi ka lang nakaupo, na wala kang exercise, ito kita nyo, outdoorsy or athletic, kahit papano, no? Ang alam ko, pati yung anak niya nagbabike din eh. So, talagang sila, nag-outdoors talaga sila. So, yun nga, rest in peace sa kanya, sa
condolence sa mga naiwan, pero hindi nyo ba tatanungin sa sarili nyo, bakit? No, bakit? So, alam ko siya nagbabike, yung misis niya hindi, pero siya yung tinamaan, bakit? No, siya yung na-carjack, bakit? We can only guess. Yun nga, no, na-mention ko, hindi kaya, harvest season na, nung 2 to 3 years after the betchin. Di natin alam, pero di ba possible yon? Kasi kung ikukumpara mo sa misis niya, mas mas active siya. Mas nag-activity siya. No? And usually nga, di ba, na-explain ko dati, pag ikaw athletic or palagi ka nag-exercise, yung heart mo, mas sanay yan sa load. Mas sanay yan nagpa-pump. Kumbaga sabi nila, hindi naman totoo nagkakaroon ng muscle ang heart, no? Pero sabi nila, mas malakas na yan, mas sanay na yan eh. Kasi yung demand, di ba? Pag ikaw nag-activity ka, talagang dapat mabilis din siya mag-pump ng dugo. Eh, kung ikaw sedentary lifestyle ka lang, sa bahay ka lang, sa office ka lang, kailan ganyan lang ang puso mo. Hindi yan sanay na nagpa-pump ng volume talaga. So imagine niyo, no? Kaya kakaiba talaga to, no? Against dun sa tinuturo sa libro ng mga factors na contributing factors para ma-cardiac arrest ka. Kakaiba, athletic, bata, 'di ba? No? Kaya mahirap no? Mahirap hindi naman tayo expert, hindi tayo doktor, pero kung titignan nyo lang, kung gagawin nyo yung research nyo, na yung mga namamatay ngayon, hindi na factor yung edad eh. Hindi na rin factor yung activity. Basta na lang tumutumba. Basta na lang. Yung iba nga, athlete pa talaga, di ba? Yung mga nasa sports, di ba? Yung iba naman, yung anak nga ni Lebron, di ba? Athlete yon. Kaya lang nila na isalba yon dahil mayaman talagang. Tsaka mabilis ang response time ng ng 911 dito sa US. Sa Pilipinas kasi sabi nila isa sa mga comments, daw nangyari, inatake daw habang nagbabike. So ibig sabihin, I can just imagine anong oras pa dumating yung tulong kung inabutan ka diyan sa may 911 ba? Paano ka tutulong? Paano darating yung tulong? Hindi naman ganoon ka-organize. Usually may dumarating na tulong na ambulansya, pero anong oras pa yon? 'Di ba? So yun isa yun sa pero talagang napapaisip ako kahit hindi tayo expert, kahit wala tayong hawak na data galing from the Department of Health, by just doing your own research, i-compile nyo lang yung mga posts ng mga nategi, may mga common, isa lang talaga ang common denominator, isa lang talaga ang nakikita ko. And dati nga nag-aaral ako ng nursing 'di ba, sabi ko sa inyo, isa sa mga factors yung mga obese or mataba, sedentary lifestyle, blah blah, walang inactivity, walang activity, no? Pero eto, slim, medyo bata pa at palagi nagbabike, tegi. So, nag-iba, no? Ewan ko lang, no? And naalala ko, meron din isang YouTuber na ganyan ginagawa, no? Kino-compile niya yung mga natitegi na related sa ganito. Alam niyo ginawa ng YouTube? Dinilit yung channel niya. Hindi ka pwede mag-appeal. Ang rason ng YouTube, misinformation daw. Tapos, later on, yung vice president ng YouTube na nagdi-delete ng ganon, basta may ma-mention ka about the ganito, di-delete ka talaga, nagkaroon din ng cancer, tapos nategi din. Diba? Nakaka-karma din. So, eto, is it a case of the ganito? Hindi natin alam, pero I'm sure meron siyang ganito Yun ang common na. And based on my observation, ang observation namin mag-asawa, hindi kami experts, no? Pero mag-asawa kaming nurse. Kahit pa paano nakakaintindi kami ng about the disease process. Meron talaga siyang meron yata talagang genes na madaling tamaan ng ganito, no? Kunyari,
sample size, 10 tao na nagpa-betchy na kilala nyo, hindi naman lahat yan nagkakaroon ng adverse events. Or, on the flip side, baka naman kasi yung iba na hindi nagkaka-adverse events, naka-receive ng distilled water. Diba, sabi ko sa inyo, kung nagpa-follow kayo sa akin, malaki yung posibilidad na yung ni-roll out nila, may kasamang distilled water, random. Hindi pwedeng isang batch ng ganito, puro lason. Bakit? Di lahat yan tumba, ma-alarma ang buong mundo niyan. Mahihirapan pati mag-imbestiga. Pero pag hinalo lang nila sa batch, mahihirapan din mapatunayan na tungkol dito yan. Di ba? Alam niyo, mautak sila eh. Yung mga masasamang tao nakaisip nito, matalino. Alam nila yon na pwede nilang sabihin, hindi namin alam na ganyan sa 100 batch may 10 namamatay. Hindi namin alam 'yan. 'Di ba? Pero kung imagine mo, kung yung ni-roll out nila na 100 ganito, lahat patay, ay kulong yung mga 'yan, 'di ba? Parang nagano sila ng deniability. Meron silang palusot, yun yung Tagalog. So yun lang, nakaka-alarm, no? Tsaka iba talaga pag kakilala mo, kahit hindi mo personal nakakilala, yung alam mo na yung nangyayari sa buhay nila, ano yung mga pinagagawa, tapos ba nangyari, ba't nagko-condolence na sa kanya? Yung pala, nategi na, I think 3 days ago lang, no? Yan, healthy, athletic, and outgoing na person na cardiac. So, ito pa pala, bago ko tapusin to, sabi ko nga wag sana lang masamain yung pag-vlog ko na to, pero kung ikaw, no, nagkaganito ka at nakikita mo, bakit na tegi yun? Diba? Anong gagawin ko? Anong gagawin namin? Maghanap kayo ng kaibigan or kakilala na conspiracy theories na matagal na kayong pinagbabawalan or pinapaalalahanan about dito. No, most probably alam nila kung kahit paano ano yung gagawin. And ang number 1, pumunta kayo sa Rumble, panoorin niyo yung Died Suddenly. Kayo magka-idea mismo. Dati kasi akala ko pwede na ang mag-aspirin dati. Sabi ko pwede siguro mag-aspirin kasi ang dahilan ng mga natitegi, nakakardiac is nagkakaroon ng bara, di ba? Hindi kung nag-aspirin, sabi ko, hindi kayang tunawin ng aspirin yon. Napanood ko yung Died Suddenly sa Rumble. Pucha, ang haba ng clot, Tapos yung clot niya is rubbery. Parang goma daw. Hindi mo talaga kayang tunawin ng aspirin yan. I don't know. As other people, guys, or do your own research, paano nyo matutunaw yan na nasa katawan nyo. Kung sa tingin nyo, isa kayo sa mga nabigyan ng lason. Pero ako, meron akong paniniwala talaga hindi lahat lason yun ni rollout. Hinalo nila yan randomly for deniability. Anyway guys, let me know what you think. Thanks for watching. Bye.